Malinaw dahil naka 4K resolution itong front camera at 1080p naman itong rear camera. Maganda at hindi siya gabal dahil sa likuran ng rear mirror siya nakalagay. OEM style at pwede sa iba't ibang brand ng sasakyan tulad ng Ford, Subaru, BMW, Toyota at marami pang iba. May built-in speaker, mic at Wi-Fi kaya pwede mong i-connect sa phone. Yan ang ilang magagandang katangian nitong dashcam ng Mangold at masasabi kong isa ito sa pinakamagandang dashcam na nagamit ko. Bali ito pala ang mga kasama sa package. Meron itong instructions na kailangan lang natin sundan para ma-connect itong camera sa ating cellphone. Cable tie at user manual. Dito nyo makikita yung specs at features, yung mga binanggit ko kanina at marami pang iba. Ito naman ang ating dashcam. Meron itong pang picture at power button. At sa bandang gilid naman, yung kanyang card slot. Ito naman ang OBD power adapter. Bali isasaksak lang natin ito sa OBD2 ng ating sasakyan para sa power supply nitong camera. Ito naman ang base na ikakabit natin sa camera at ididikit natin sa ating windshield. Ito naman ang ating rear camera na may mahabang cord kaya pwede din ito kahit naka-SUV ka pa. At ang panghuli ay itong 128GB na memory card at trim removal toolkit. Ngayon naman ay a-assemble na natin ito. Para maikabit itong base ng camera, itapat nyo lang itong mga clips dito sa mga butas ng camera at i-press nyo lang siya. Sunod ay ilagay na natin itong memory card. Bali dito sa bandang gilid, meron ditong sticker, susundan nyo lang yung forma bago nyo siya isaksak. At tiinan hanggang sa kumapit at mag-lock itong memory card. Ngayon naman ay pagdudugtungin natin itong power plug ng camera at itong cord ng OBD. Sunod naman ay pagdudugtungin natin ang dalawang ito na may tag na rear cam. Meron pala sila parehas na guhit. At kailangan mo lang silang pagtapatin bago pagdugtungin. Meron din pala itong abang na GPS. Kaya kung may GPS yung sasakyan nyo, pwede nyo rin siyang i-connect dito. Ngayon naman ay i-download na natin yung application na gagamitin natin. Bali meron dalawang klase ng app na pwede nating gamitin. Ito ay ang Skycam at Vidure na parehong available sa Google Play Store at App Store. Meron din itong QR code na makikita nyo sa manual. Kaya pwede mo ding i-scan na lang at i-download at subukan kung alin dito ang gagana. Kung sakaling hindi gumana ang alinman dito sa dalawang apps na ito, mangyari lang na makipag-ugnayan sa support team ng Mangold upang agad kanilang matulungan. Dito ko pala siya sa Toyota Vios 2023 ilalagay. Ngayon, isasaksak na natin dito sa OBD2 ng ating sasakyan itong OBD power adapter at tetestingin muna natin ito para kung sakaling hindi gumana o sira yung unit, madali lang natin maibabalik at mapapapalitan. Ngayon ay naka-start na ang ating sasakyan at may ilaw na rin itong rear cam at itong dashcam. Ngayon naman ay sundan nyo lang ang aking gagawin. Una,
buksan ang Skycam app. Pangalawa, pindutin itong Add Camera. Pangatlo, pindutin ang Next. Pang-apat, pindutin ulit itong Add Camera. Pang-lima, pumunta sa Wi-Fi settings ng inyong device at kumonek kayo dito sa Wi-Fi_E970SPF_4BE9 at ilagay nyo lang ang password na 12345678. Pag connected na kayo, bumalik lang ulit kayo sa home screen ng Skycam app. At yan, connected na tayo. Ito naman ang switch o pipindutin kung gusto mong i-view sa front o sa rear camera. Kung gusto mo naman na naka-landscape ma-view, ay pindutin mo lang ito. Ngayon naman ay sinubukan ko itong viewer. Agad naman itong gumana pagbukas ko at wala na akong ibang ginawa. Meron pala akong isang mahalagang paalala bago kayo mag-place ng order. Since OEM style itong dashcam ng Mangold at iba-iba ang mga brand at model ng mga sasakyan, inirecommend ko na makipag-ugnayan muna kayo sa support team ng Mangold upang kumpirmahin at matiyak na tama ang inyong ma-order. Sa ganitong paraan, may iwasan natin na magkamali sa pag-order at makatitiyak tayo na tama at akma sa inyong sasakyan ang produktong inyong matatanggap. Narito ang contact details ng support team ng Mangold. At inilagay ko na rin dyan ang kanilang website, Facebook page, at YouTube channel na kung saan maaari nyo silang makausap. Ilalagay ko na rin sa description ng video na ito ang lahat ng mga information para mas madali at mas mabilis nyo siyang makita. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa exciting part, ang pag-i-install. Uunahin ko ditong pagapangin itong OBD power adapter. Bahagya kong kinalas itong rubber dito banda dahil dito ko palulusutin itong wire. Sunod ay tatanggalin ko na itong cover gamit itong trim removal tool. Sunod ay tatanggalin ko din itong mga cover dito sa gawing ibaba. After ko matanggal, ay pagagapangin ko na itong wire. At isisiksik ko dito sa gilid itong wire ng OBD. At ibalik ng mabuti tulad ng dati itong rubber. Sunod ay ikabit na natin itong mga cover sa baba.
Pagkatapos ay isalansan na ulit natin itong kable at pwede nyo ito gamitan ng cable tie. Dito sa bandang ceiling naman, isisiksik lang din natin itong wire papaloob. Ngayon naman ay pagdudugtungin ko na itong power plug ng camera at itong OBD power adapter. Ididikit ko na din itong camera dito sa windshield. Siguraduhin nyo lang din pala na nakasentro ito sa gitna bago idikit ng mabuti. Pagkatapos ay ipasok ulit natin papaloob dito sa ceiling itong wire. Isama na din natin dito itong abang ng GPS. At isunod na natin itong connection ng rear cam. At kung meron kayong sleeves o cord cover, pwede nyo rin itong lagyan para maayos siyang tingnan. Ngayon naman ay pagagapangin natin itong kable ng rear camera dito sa pagitan nitong rubber at ceiling. Ginamitan ko lang ito ng trim removal toolkit para maisiksik ko siya papasok ng mabuti. At habang pinanonood mo itong pagkakabit, gusto ko lang din ipaalam na kung interesado ka at gusto mo mag-order nitong dashcam ng Mangold, ay gamitin mo lang ang link na nasa description ng video na ito para mag-order at ilagay sa discount code ang Kotsinero upon checkout at makikita mong ma-apply ang 10% discount. At kung sakali din pala na hindi mo ito kayang i-install sa iyong sasakyan at willing ka na puntahan ako dito sa Marikina, ay pwede kitang tulungan at ako mismo ang mag-i-install sa iyong sasakyan ng libre. Dito naman banda sa likod ay ipinasok ko lang siya papaloob sa ceiling. Balik na natin itong cover at siguraduhin din natin na maibalik natin ng maayos tulad ng dati itong rubber. At sa pagkabit naman itong rear cam, siguraduhin nyo lang na nakagitna itong lens ng camera para pantay at maayos ang makuhanan nito. So ngayon tapos na tayo at ganun lang kasimple o kadali i-install itong dashcam ng Mangold. At ito na ang actual na kuha ng ating dashcam ng Mangold. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito, kaya't huwag mong kalimutang i-like at i-share mo na rin sa iba para makatulong ka. Para naman sa mga katanungan at magsasuggest na gawan ko ng content, i-comment mo lang yan, boss. At syempre, huwag kalimutang suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga bagong videos tulad nito.
At dito na tayo nagtatapos, mga boss.